Alam nyo ba mga kaibigan, katakot-takot na Facebook, fake account sa Facebook ang tinanggal po ng FB, ng Facebook. Mga fake accounts. At ito'y na-trace sa China. Alam nyo ba kung para saan yung mga Facebook fake accounts na yan? Yan ay para siraan ang oposisyon, siraan ng mga pumupuna sa gobyerno, ngangalanan kang terorista. Bakit nila ginagawa ito? Para po mga kaibigan, isulong ang pagtakbo raw ni Sara Duterte sa 2022 bilang presidente. Tang masama po mga kaibigan, itong mahigit sa 100 fake accounts na ito. Alam nyo ba? Ito'y natunton sa PNP at military. Bukod pa ho yan dun sa Fujian. Madalit sabi, magkasabwat ano po, Incheck at saka AFP, PNP. Pero meron pong babala ang Facebook mga kaibigan na patuloy nilang pagtatatanggalin niya mga yan. Yung mga inihahanda na yan para sa 2022. Katakot-takot na paninira na naman ng ika nga po, nakaplano, pinaplansya. Laban sa mga makakatunggali ng Manchurian candidates. Nagtaka pa raw yata si Anyo. Asan daw katibayan? Ano? Ano yan? Walang IP address. Kaya nga natuntun eh. Kinakaila eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito, bago natin pag-usapan itong tungkol sa pagkakatanggal ng Facebook sa mga fake accounts na natuntun, yung isa sa Fujian, China. Tama ba? Yung iba naman natuntun ang nagpapatakbo AFP at saka PNP. Ang sabi ng Facebook, yung mga yan ginagamit laban sa mga pumupuna sa administrasyon. At suspecha nila suspecha. Guro, nakakita sila ng na si Sara Duterte ang ikinakampanya para sa susunod na presidential election. Obvious ba? And minsan, nung nandun tayo sa isang himpilan na pinanggalingan natin, nagsalita itong mayabang na si Sara laban sa isang religious organization. Pinagbanta ang kakasuhan kapag raw itinuloy yung worship service nilang regular worship service. Kailangan mo ba sabihin yun? Nabi ko nga alay, yung tatay mo, magiging presidente ba yan kung di dyan sa religious organization na pinagbabantaan mo ngayon? Sobrang sobrang believe sa sarili. At saka, ang balita natin, kapag ka merong mga potensyal, merong mga political figure na potensyal na makalaban sa 2022, mga aso niya rito, natataranta, sinisiraan, di ba? Sila Vico Soto, sino pa? Yung iba.
maliban sa kabig nila. Kailangan Manchurian candidate. Hindi yung kandidato na maglilingkod sa bansang Pilipinas. Kung hindi, gagamitin nila para maglingkod sa China. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ngayon, itong Facebook, isinara yung fake China-based accounts. Sipin mo, mga account ito na nakabase sa China. Meron ditong pinadala sa atin nakwan na parang kung paano ito teka sandali hanapin ko lang ho. Eto, mga kaibigan, yung tinanggal na account ng Facebook, na-trace po ito sa Fujian, China. Ang main focus, activity origin, doon sila nagbukas ng account. China ito. 155, 155 Facebook accounts. 11 pages. Ibig sabihin may mga page, di ba? Facebook page. Ang follower, 133,000. At siyam group page, di ba? 61,000 ng members. 6 na Instagram accounts, 150 followers. Binabayaran nito ng advertisement na $60, mga kaibigan. Main content, ang main content na nilalaman sa China ito, yung Sara Duterte's potential presidential campaign in 2022 at tsaka yung West Philippine Sea issues. Edi, backup sila ng China. Doon pa lang, paano mong paniniwalaan yung sinabi ni Presidente Duterte? Sige nga. Na siya maninindigan sa ruling, arbitral ruling, na pabor sa atin, laban sa China. Kita na ninyo, mga kaibigan. Ito pa, activity origin, Philippines, links, AFP at saka PNP. 57 Facebook accounts ang gamit. Merong 31 page FB pages na 276,000 ang followers, 20 Instagram accounts, 5,500 followers. At binabayaran, ginagastosan ng $1,100, $1,100. Ang pinaka-content naman ito, kaya tinanggal ng Facebook, anti-activism, pro-terror bill, at saka red tagging. Yung red tagging, yung pararatangan ka na pangangalanan kang komunista. Paano yung pangangalanan ng komunista? Nagtataka nga kami. Baka itong AFP natin komunista na Bakit nyo? Pinapapasok ninyo yung inchik Hindi ba ang pinaka-komunista, ang inchik talaga komunista? Yan China. Communist yan Communist China. Mga kaibigan. Tapos ang palalabasin mong komunista rito, yung mga pumupuna sa gobyerno. Sipin ninyo ito natuklasan. Naku po, mga kaibigan. Nalechi na tayo talaga. Kaya, ang isa sa magagawa natin, sa panahon ng kung matutuloy ang eleksyon,
huwag kayo masyadong didepende ng paniwala sa FB. Kaya madalas tayong naloloko. Nalilin lang tayo. Tamo si Yorme, mahilig sa TikTok, tsaka sa FB Live. Di ba? Oh, yan sila. Kasi may trolling din silang inupahan eh. Kaya nga napalabas nila na justify ang panalo nila eh. Nakaduda-dudang panalo, mga kaibigan. Oh, sipin ninyo yan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito pa ang sinasabi ho ito nakakakilabot na. Itong isinarang mga Facebook accounts, mga kaibigan, na na-trace sa AFP. Sipin ninyo yan. Tsaka PNP. Mga troll networks na nanggugulo sa Pilipinas. Mga kaibigan, sipin ninyo ito. 57 Facebook accounts. Doon pa lang, isang labag sa batas dyan, yung paggamit ninyo ng Facebook. Binababoy ninyo yung Facebook. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, dapat maging responsable tayo. Tayo nagpapakahirap manawagan, ako nga black ng black, di ba? Kasi ayoko magtagumpay yung trolling. Di ba? Puro kawalang hiyaan yan, mga kaibigan. Sino mo ginagamit ng militar yan pagkatapos kayo manguhuli? Pulis? Paano nyo huliin yung iba? Di ba? Yung talagang lapastangan talaga. Eh kayo pala itong nahulihan ng Facebook. Pangalawa, labag sa batas. Maging partisan ang mga nasa armed forces natin at pulis. Labag yan sa batas. Na kayo'y lumalahok sa tinatawag na partisan politics. Puro kayuhin, puro kayuhin, puro kayuhin. Hindoropot. Ngayon, tama yung sinasabi nung isa nating kaibigan na itong si Alvarez, yung kahapon si Pantaleon Alvarez, speaker, dating speaker na nagkaroon ng sayad yung speaker. Alam niyo ba yung speaker na ginagamit sa public address system? Pag sumayad dyan, ang pangit na ng tunog niyan eh. Ganun ang tunog ni Alvarez ngayon. Dahil bumabalengkwang na eh. Mga kaibigan, iba yung sinasabi kahapon, hindi raw siya pumupuna ngayon. Naku, tumigil na nga kayo. Piglalaruan nyo lang ang tao eh. Atras abante kayo eh. Nanggagamit lang kayo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Alam nyo, kawawa tong presidenteng ito. Sa totoo lang. Bakit? Wala ka ng credibility. Sa palagay mo, pagkatapos mong isa panganib ang seguridad ng mga bansang kaalyado natin, specifically Amerika. Sabi ko nga sa inyo, pag nanganib ang security ng Amerika, lahat na manganganib. Lahat ng kaalyado niyang bansa malalagay na sa panganib. Paano kang paniniwalaan pagdating sa security? Sabi ko nga, di ba, nung una pa lang, matagal na sinasabi ko eh, yun lamang intelligence information. Bakit wala kayong makuha? Wala kayo. Di ba sinabi ni
Lorenzana, hindi raw nila alam kung ano nangyayari doon, pero alam nila may mga military installation sa mga teritoryo sinakop ng China. Eh ba't wala kayong information? Ang Amerika meron. Ba't hindi binibigay? Eh lalo para silang nagbigay ng impormasyon sa kalaban. Eh kung ipasa nyo sa incheck, sino maniniwala sa iyo? Pagtitiwalaan mo ba yung ganyan tao? Kumbaga, may negosyo ka, kukuha ka ng kahero. Kailangan mo kahero, may restaurant ka. Maghanap ka ng cashier. Ano kukunin mo? Yung may record ng pagnanakaw? Siyempre hindi. Di ba? Paano ka pagtitiwalaan? Double talk ka. Dalawa bibig mo. Hindi ka naman si Mocha, dalawa bibig mo. Si Mocha, dalawa bibig niyan. Kasi may nagsabi sa akin ano sabi sa akin two heads are better than one daw. Eh si Vivian at saka si Mocha, iba naman. Two mouths are better than one. Dalawa bibig nila eh. Parehong gumagana yun mga kaibigan yung dalawang bibig nila. Ngayon, yan po, napakahirap ng wala na. To see is to believe. Di ba? Sabi nga the proof of the pudding is in the eating. Mga kaibigan. Paano mo patutunayan yan? Yan yung sinasabi nating mga barometro. Para maramdaman ng China na talagang totohanan yung sinasabi mo at maramdaman din ng mga kaalyado nating bansa na totohanan yung sinasabi mo. Wala ka ng kredibilidad sa pagsasalita Wala na Double talk di ba? Iba sinasabi mo ngayon, iba bukas. Iba yung sinasabi mo, iba yung ginagawa mo. Ini-expect mo dahil dyan sa talumpati mo lang yan, na-erase na lahat. Yun ang gustong palabasin ni Senator Lacson. Kung nga Senator Lacson, manapanap ka ng isyong medyo magiging kapanipaniwala ka. Kaya minsan ayaw na namin basahin yung pinagsasabi mo Hindi na kami naniniwala sa iyo. Di ba? Magsasalita ka ngayon. Bukas, kakambyo ka. Kayo itong pare-pareho ka hindi marunong manindigan Nakikisakay kayo. Media mileage, mga kaibigan, para mapag-usapan sila. Hindi ka naman kasali dyan. Di ba? Wala naman kayong ginawa. Sana kung may ginawa kayo, katulad ni Carpio, katulad ni Albert de Rosario. Ganito lang yan Yung isang tao, di ba? Nakita mo, nasira ang buhay ng isang tao. Sasabihin mo, kakilala mo pa naman. Kung di mo man kaibigan, kakilala. Ito talaga si kasi ikaw yung ginawa mo, ganito, ganon Yan ugali nyo Wala ka namang ginawa nung yung tao nangangailangan ng tulong bago siya napariwara. Di ba? Sana tinulungan mo tapos tsaka ka nagsalita. Ngayon hindi kayo, wala namang kayong ginawa Nagbibingi-bingihan kayo, bulag-bulagan kayo sa pasukan ng mga inchik dito Ningas kugon. Mga kaibigan. Di ba? Bakit? Meron kayong iniiwasan. May protector yung mga inchik na yan. May arrangement yan. Bakit kayo papayag kung hindi kayo namamantikaan ang uso ninyo? Di ba? Sana kung talagang totohanan, pwede kayo magsalita ngayon. Katulad ni Justice Carpio, sila may credibility na magsalita. Bakit? Meron silang ambag na malaki dyan Sila yung mga tumindig at nakipaglaban para tayo makakuha ng pabor na desisyon. Mga kaibigan. Wala wala nang naniniwala.
Kakaawa. Sayang lang yung effort nyo kung di nyo tututuhanin. Lalo kayong mababaon sa kahihiyan. Yung mga pinagsasasabi nyong yan. Oh. Aantayin namin kung, sabi ko nga, subukan mong totohanin yan. Gawin mo lahat yung mga sinasabi natin. Pauwiin mo lahat yung mga inchik na yan. Kansilahin ninyo yung visa upon arrival. Ipasara ninyo mga pogo. Oh, di ba? Oh. Sisimulan naming manawagan. Suportahan ka namin laban sa China. Wala, inilagay mo kami sa panganib lahat kinumpormiso mo kami. Yung mga kasunduan na yan, kayo lang ang nakinabang dyan. Walang Pilipinong nakinabang dyan. Ultimong construction ditong tinatayo, ang nagtatrabaho, inchik. Construction worker, inchik. Ano na pala ng Pilipino riyan? Oh. Sipin ninyo yan. At face value, tatanggapin mo yon, paniniwalaan mo yon. Yung mga salita nila Del Rosario, sila nagbibigay pa sila ng baka sakali totohanin. Saka si Justice Carpio, di ba? Baka sakali. Baka sakali yun. Benefit of the doubt, mga kaibigan. Pero ako, hindi na ako maniniwala unless merong katibayan. Ano yung katibayan? Yung sinasabi natin. Pasara mo, Pogo, lahat. Ha? Oh, ipa-deport mo. Pa-cancel. Yung mga inchik na pumasok dito simula nung administrasyon mo. Kanselahin ninyo. Lamukusin ninyo. Yung inilabas na department order ni Aguirre na nagbibigay ng visa upon arrival sa mga inchik dito sa ating bansa. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito ngayon, may nakikita akong post ng larawan ni Vice President Leni Robredo. Tumatanggap siya ng mga tulong mula sa publiko kung kani-kanino para magamit sa mga dapat tulungan dito sa pandemya. At hindi lang yun, pati na sa pagbubukas yata ng klase. Ngayon, ako na may napapansin ko lang, alam naman ninyo na gusto rin nating makatulong. Wala nga lang tayong mapagkatiwalaan. Di ba? Kanino natin bibigay? Sa magnanakaw? Siyempre, dun sa pwede natin pagtiwalaan. Naisip ko lang to, kung gusto ninyong samahan ako sa konting magagawang tulong, mag-ipon tayo na ating maitutulong. Kung gusto ninyong makibahagi sa pagtulong, makaipon tayo ng pwede nating bahala na silang si Vice President Leni Robredo, ang kanyang opisina, na kung sakasakali ay gamitin kung saan nila magagamit yan. Total, siya lang naman ang pwede natin pagkatiwalaan ngayon. Yung iba, wala na. Baka waldasin lang. Maliit lang naman ang ating magagawa. Hindi naman tayo mga mayayaman pare-pareho, pero dahil nakikita natin parang hindi masyadong natutulungan yung ginagawa, itinataguyod na pagtulong ni Vice President Leni Robredo. Sana makagawa tayo
sa ating palatuntunan ng kahit na maliit na bahagi upang sa kanya natin ipadaan. Kasi hindi tayo nakasisiguro kung sa iba. Noon nga nagbigay kami sa Red Cross, di ba? Nung Yolanda. Nagpa-concert ako dun sa Kwan buhay pa si kaibigan nating Arthur. Ayan, yung nanalo sa Asia Got Talent, di ba? Si Fame Flores. Marami tayong mga working musicians po yun. O yung sina Bobby Mundihar, tumulong yan doon. Nakalikom kami ng pera. At yun ang aming itinulong. Hindi namin alam ngayon, matiyak, kung nakarating. Kasi hindi man lang kami inimpormahan ng kwan Itinan over namin officially, may receipt naman. Pero hindi man lang sinabi sa amin, yung naitulong ninyo ay dinala sa ganon. Diba? Wala O kung ano ginawa nila, mga kaibigan. Dito siguro, kay Vice President, wala naman siyang masamang record, di ba? Ang ganda nga ng report ng COA sa kanya Siya pinakamalinis sa COA Lahat tad-tad ng corruption mga kaibigan bueno, yan gagawin natin. Ako, meron na akong sarili kong perang konting ipon, sasama ko na lang dyan. Dahil matagal na rin tayo nag-iisip kung paano tayo makakatulong sa ilang mga kababayan natin. Wala tayong pamamaraan. Ito gagawin natin. Dito ko pararaanin kay Vice President Leni Robredo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapid Fire. Si Ronald, nabanggit na natin si Lucito Sapno Sr. ng Michigan. Si Walden Kihanberry ng Guam. Si June Gases din sa Guam, original vocalist po ng dating bandang Abracadabra. Si Luningning Mabasa Barawid, Baste Sebastian DC Encarnacion, Russo Feliciano ng Pasadena, California, Greg Veluz Jr., si Emelito Policarpio, Marvin Victoria, Michael Villaluna, Osias Catalan Olvido, Remedios Tan, and Draydon Gerbolingo, Romy Escobar, and Raquel Meneses, Olga MC, Abet Tolentino, and Nestor Salen. Wala bang troll ngayon? Kasi pag may troll, baka mabati ko pa malalaman nung kinukolektahan nila di ba? Yan kinukunan nila ng litrato yan di ba? Yan ang mga pinipresent nila kapalit ng upa sa kanila DM Carmona and Tess Laksamana, Armando Eluna ng Silay Negros Occidental, si Joby Solis Eustaquio. Nakakalimutan kong batiin si Rogie Tortalakino ng Cebu. Napoleon Gasga Poliero ng Saudi Arabia, Alex Hernandez and IP Man, Maria Denti Cantiller Casenas ng Vallejo, California, Mamu Moon. Hindi ka ba Mamunluk? Mamunluk. Si Rodi Santos sa California, original member po ng Horoscope Band. Pinabati natin. Junior Dal ng California, Ruben Mirna Obedoza, Ferdinand Samnuan, Benedy Tunggol, Ramon Patrick Salud,
alam nyo, yung opisina yata ni Vice President Leni Robredo, may pondo yan. Kaya lang, yung pondong yun, nakalaan na yun eh, kung saan gagamitin yun eh. Kaya yung ginagawa niyang civic activities, palagay ko, hindi pwedeng kunin yun dun sa pondo ng kanyang opisina. Di ba binawasan nga sila ng pondo? Si Paulman Punsal ng Dubai, binabati natin. Elizabeth, Lumeda, mga kaibigan. Alex Umali, Gloria Latorre ng Guam, Joel De La Cruz, Loida Haruda, Teresita S. Aguinaldo, Julito Topinyo from Hawaii. Aloha. Yan ang pinakagusto kong estate. Yang Hawaii. Madaling kumilos, mga kaibigan. Ang linis. Madali ang kilos eh. Di ba? Kahit nakashort ka, nakasando ka, pwede kang lumakad sa karsada, nakachinelas ka, gusto mo, magpaa ka pa. Makakapasok ka sa 5-star hotel, kahit gano'n ang suot mo. Si Violeta Calma Bandian, natuloy ako dyan, yung natuluyan namin dyan, yung Hilton Village Hotel. Ewan ko kung meron pa nun. Sipin ninyo. Yung Hilton Village Hotel na yun, napakalaking lupa nun. Ang laki ho, Village mga kaibigan napakalaking hotel. Si Virgilio Cansino de Vera, watching from Tokyo, Japan. Sela Nalatno o Untalan, si Zach Magat, Zitaco Ador Russell, Victor Dalit. Napahiya na naman ang mga Dutertanings sa pagbaliktad ni Digong nyo, di ba? Kasi China na sila tapos ibinalik na naman sa Amerika. Lagi sila nagmumukhang gago, no? Si Maria Dolores Santos, kaya ayoko mapabilang dun Di bali ako maging gago, wag lang mukhang gago. Si Richard Galliano. Yung Dolomite sa Manila Bay, di ba? Ala na. Alam nyo, ito papayo ako kayo. Hindi nyo kasi ko kinukonsulta dyan sa Dolomites na yan. Gusto ninyo, wag anurin yan. Kahit bumagyo. Kahit magkaroon ng surge. Gusto nyo patunayan na yung panloloko nyo, pwedeng pangmatagalan. Ito gawin nyo. Di tatambakan nyo yan ng Dolomites ulit, di ba? Bumili kayo ng rugby para dumikit. Para pagka inanod ng tubig, hindi ano rin. Nakadikit sa rugby. Magandang Yumaga! Yorme! Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay.
walang nang aapit. Ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na